alam natin yung layunin ng ating mga buhay, ano? At lahat ng ito ay pinapatungkulan at ang pinagmulan ay ang ating Panginoong Diyos. Wala nang iba. Kung paano tayo humihinga, kung paano tayo binibigyan ng kalakasan, lahat yan ay sa Panginoon. Now, natapos po natin nung nakaraan yung mga puntos, no? Apat na puntos ito na sinasabi rito sa una. Ito yung pinag-aralan natin nakaraan, leading your church to define its purposes. Natalakay po dito yung study what the Bible says, no? Dapat daw ay talagang pinag-aaralan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia at kung paano mangusap, no, ang salita ng Panginoon kapag tayo po ay nagme-meditate, talagang nandun yung pakikipag-usap natin at ninanamnam natin yung ating mga binabasa. Number 2, look for answers to 4 question, no? May question nga dito, yung why does the church exist? What are we to be a church? What are we to do a church as a church? How are we to do it? No? Yan po yung napag-aralan natin. And number 3 point, put your findings in writing. Dapat daw po nagsusulat. Ano? Nagsusulat po tayo. Number 4, summarize conclusion in a sentence. Ibuod ang iyong conclusion sa isang pangungusap. Amen? So, ngayong gabi, atin pong muling pag-aaralan sa tulong po ng Banal na Espiritu. Ito pong another na topic dito po sa kinapapalooban ng Defining Your Purpose, Chapter 5. At ang title po nito, mga kapatid, ay sabi rito, what makes an effective, no? Effective purpose statement. Amen? So, ang keyword po dito is effective. Amen? Effective. Now, ito po yung Bible verse na atin po, o yung scripture po, na atin pong pinagsasalusaluhan, no? Dito po sa kinapapalooban ng chapter 5, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. So, sabi rito, let there be real harmony so that there won't be splits in the church. O, yung mga, alam niyo na, nagkakaroon ng mga inggitan, no? So, be one of mind, magkaisa daw po tayo, no? Ng isang kaisipan, united in thought and purpose. Nabanggit po yan, no? Nung nakaraan, talagang dapat merong pagkakaisa. No? Dapat merong isang harmony lang. No? Hindi iba-ibang mga harmony. No? So, may 4 po na puntos ito, mga kapatid, na maiiksi lang naman. Hindi naman ganun kahaba. No? But I believe the Holy Spirit ang bahalang magpaliwanag at patuloy na magbigay sa atin ng kaliwanagan. So, title, muli, what makes an effective purpose statement? Napakasarap po kasi, mga kapatid, na maging epektibo. No? Epektibo sa tulong ng Panginoon. Siyempre. And nung wala pa tayo sa Panginoon, very effective tayo sa ibang mga kakilala natin, lalo kapag tayo na yung bumibida. Yung, alam niyo ba yung bida-bida? Napaka-effective niyan. No? Kaya lang, ang ibinibida ay ang sarili. No? Pero ngayon, binibida na natin ay ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, at ang Banal na Espiritu. Amen? Ating Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Now, dito po sa number 1 points na ating pong pag-aaralan, ayan, number 1 points na ating pag-aaralan, ang sabi rito sa what makes an effective purpose statement, o sa Tagalog, ano ang ginagawa ng epektibong pahayag ng layunin, no? So, number 1, dapat daw po, it is biblical. Ayan. Huwag na tayong lumayo. Although ito pinag-aaral nating libro, no, ay Purpose-Driven Church, patungkol sa church ito, sa buong kongregasyon, tayo yung church, no? Kaya napakaganda.
At hindi po lahat ng dumadalo sa panambahan ay talagang nandun na tinatayuan, no? Ang salita ng Panginoon. Yung iba, hindi pa ganun kalalim. Yung iba talagang nag-uumpisa pa lang, no? Pero dapat natin pong maunawaan, mga mahal kong kapatid, na para maging epektibo, no? Ang purpose statement ng bawat isa po sa atin, dapat po nilalakaran natin. Biblical lang nangaral ni Kibuloy Biblical din naman yung pinapangaral ng iba, ng ibang mga relihiyon. Biblical naman yun. No? Nagkakatalo po yun sa kilos, gawa, pananalita, and yung transformation na talagang dumadaloy sa bawat isa na inaabsorb yung salita ng Panginoon biblically. Ayan. Doon po makikita. Doon po talagang magkakatalo. Kumbaga sa salitang sa terminology na ganoon, doon magkakatalo, no? Bakit yung born again nagsasabong? Ayan. Bakit yung born again ganun pa rin yung ugali? Bakit yung born again Christian, no? Ganito ganyan ang ginagawa. Nanlalamang sa kapwa. Bakit ganun? Born again, chinichismis yung kamag-anak. Ayan. So muli niyo na naman pong maririnig, dalawang klase ang born again. Isang born again sa nguso at isang born again sa puso. Kaya be watchful and syempre, never judge each other. Lahat po talaga tayo ay dinadaan sa proseso. Now, sabi rito, number 1, it is biblical. An effective purpose statement expresses the New Testament doctrine of the church. Remember, we don't decide the purposes of the church. We discover them. So dapat daw po, no, bilang epektibong mga mananampalataya, no? Sa New Testament po kasi, no? Although sa Old and New Testament talagang dapat pinag-aaralan natin 'yan. And sa New Testament, dito na po kasi binigay ng Ama ang Panginoong Jesucristo para tayo ay tubusin. And very effective. Although sa Old Testament talagang epektibo, no? Talagang nakakausap nila Abraham, nila Isaac ang Panginoon, nakakausap ng mga propeta ang Panginoon. And sa New Testament naman, talagang nagkatawang tao na yung Diyos. Kaya very effective. At bawat pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, meron talagang sumunod at meron namang hindi sumunod. Nakinig lang, na-bless, pero hindi talaga totally sumunod. And sa panahon natin ngayon, marami rin nakakapakinig, marami ding nakakabasa, marami din mga kapatid ang nagsishare. Pero talaga bang tunay na nauunawaan ng bawat isa yung biblical na nasusulat doon, no? O baka gumagaya lang kasi nagsishare siya, no? Napagaya lang, may ganyan, no? Pero pag wala na yung kanyang hindi sa Panginoon 'yon. Sa tao tayo dumedepende pag ganun, no? Hindi po dapat ganun. So, sabi nito, remember, we don't decide the purposes of the church. Hindi tayo yung nag-decide, no? Hindi tayo yung nagpasya ng purposes ng church. We discover them. Naalala ko po, ang ating kapatid, no? Sister Beverly, sino ba yun? Si Angel ba yun? Sama si Angel. Nung may panahon pa na yung anak nila ay may sa puso. At talagang una kasing na dumalo rito sa devotion, sa devotion yon si Angel, kung di ako nagkakamali. And ano ba yung inaatinan mo na yan? Sabi ni Maring Sister Beverly. Sabi niya, Bible study. Ayan. So isama mo nga ako dyan. No? So, na-discover kahit
sino po sa atin, lahat po tayo na-discover. Kaya sabi dito, we discover them. Na-discover natin na ang salita ng Diyos ay talagang nagtumitimo sa buhay ng bawat isa. And tandaan po natin na laging ang focus po natin yung teaching ng Bible. Yan po palagi ang ating pagpokusan. Why? Because kung sa tao po tayo titingin, sabi nga rito, it is biblical. It is human. Amen? Marami din po kaming napapansin, no? Kahit nung nasa Saudi Arabia, bakit ganito si ganyan? Bakit ganito si ganon? No? Ang tagal-tagal na sa panambahan, hindi pa, parang walang nababago, ganito ganyan. So, ano lang, kumbaga yung pananampalataya, parang bumabase kami sa tao, pero hindi pala dapat ganoon, no? Look unto Jesus, the finisher and author of our faith. Kaya dapat, hindi tayo depende sa tao. Depende po tayo mga kapatid sa salita ng Panginoon. Now, sabi nito, Christ is the head of His church. Yes, biblical yan. Amen. Biblical po yan. Siya po yung ulo nating lahat ng mga church. Siya po yung ating sinusunod. Amen? Siya po yung nagbibigay ng guidance, protection sa atin araw-araw, lahat ng ating pangangailangan. Siya po ang nagpo-provide niyan. No? May ginagamit ng mga tao. So, He established the purposes long ago. Wala pa tayo dito sa mundo, marami na siyang ginawa. Siya nga lumikha ng langit at lupa, tama? Siya nga ang nagbigay ng lahat ng kakainin ng sangkatauhan, ng mundo, ng tao, ni Eva at Adan. Siya lahat yan nag-provide. Amen? He established. So now, each generation, sa generation po natin ngayon, must reaffirm them. No? Ibig sabihin mga kapatid, dapat po sa henerasyon natin ngayon, dapat na po reaffirm. Pag sinabing reaffirm, muling pagtibayin. No? Muling pagtibayin. Bakit muling pagtibayin? Napakarami nang lumalago na panambahan na church. Hindi lang yun. Yung iba pa. Dapat din, kung pinapatibay tayo ng Panginoon, ng salita ng Diyos, biblically, syempre, dapat sila rin. Yung iba din. Huwag nating solohin. Amen? So, now each generation must reaffirm them. Kaya tayo, na mga mananampalataya, na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, dapat po talaga ay makita sa atin yung mga nababasa natin. No? Hindi man 100% mga kapatid, at walang kahit sino sa atin makakagawa 100%. No? But by the grace of God, nagpapatuloy po tayo. So, yun po yung number 1. It is biblical. Number 2, it is specific. Yan. Number 1, it is biblical. Number 2, it is specific. Ito daw po dapat, no, ay tiyak. Pag sinabing tiyak o sa English, certain o infallible, sabi ito, infallible, no? Talagang dapat, sabi nito, purpose statement need to be simple and clear. Kapag nagpahayag ka, simple lang. Ganito ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Nung akin siyang makilala, sample lang nung siya ay nangusap sa akin, nung na-encounter ko siya. Simplehan mo lang kapatid, ang pag-share ng Word of God. So, the biggest mistake a church can make when developing a purpose statement is trying to cram. Pag sinabing cram, no? Trying to cram too much into it. Pag sinabing cram, C-R-A-M, ito yung masiksikan. Yan.
Masiksikan daw po yan, no? Cramp. So, the temptation is to add in all kinds of good, but unnecessary praises because you are afraid of leaving out something important. Bakit kaya hindi pa nakakakilala ang iba nating mga nakakasama? Bakit kaya hindi pa nakakakilala ang nasa loob ng ating tahanan? Bakit kaya hindi pa nakakakilala ang mga kaibigan natin? Baka may afraid. Natakot, baka mabully. Kasi dati ganito, ganyan ka. Ganito tayo. No? Bakit kaya? No? So may afraid. So sabi rito, but the more you add to your statement, eto na, pag ipinahayag mo na, tsaka makikita man nila yun kahit hindi ka magpahayag, mga kapatid, makikita nila sa'yo yun, kung talagang merong nabago. Kung talagang merong transformation, may changes ng buhay ng bawat isa. Makikita yan. So, the more diffused it becomes, and the more difficult it is to fulfill. Amen? So, ang sabi rito, a narrow mission is a clear mission. Pag sinabing narrow, biblically speaking, sabi nga, dalawa yung daan. Isang makipot, isang maluwag. No? Yung narrow, ito po yung napakakipot. Kaya pag tayo po, mga kapatid, bilang mananampalataya na ginagamit ng Panginoon, kapag sabi nito, a narrow mission is a clear mission. Kaya napakahalaga mga kapatid, na kahit tayo ay nahihirapan, kahit na maraming nagpe-persecute sa atin, mahal man natin ito sa buhay, kaibigan man natin, kapatid, narrow yan. Makipot na daan yan, dinadaan mo. At pagkatapos niyang makipot na yan, kasunod niyang buhay na walang hanggan. Kaya, a narrow mission is a clear mission. Pero, kapag maluwag ang dinadaanan, parang hayahay lang ang buhay, okay lang na ganito, okay lang na ganyan, wala kang pakialam, hindi ka nag-share, kapatid, ibig sabihin, hindi tiyak yung iyong tinanggap. Baka tinanggap lang sa nguso, hindi talaga sa puso. Amen? Kaya masasabi mo na born again Christian talaga tayo kapag talagang tunay na tinanggap mo ang Panginoon kasi nilalakaran natin yung ating mga natututunan. So, sabi rito, Disneyland's purpose, ito na yung kanina, narrow mission is a clear mission. Disneyland's purpose statement is to provide people happiness. Sino na nakapunta rito ng Disneyland? Parang si Sister Beverly Maris, Sister Beverly nakapunta ng Disneyland to eh. Kung sila, sila kasama niya, kapatid niya. No? O yung iba sa atin, baka yung iba sa atin nakapunta ng Disneyland. Alam niyo po doon, talagang masaya. Masaya talaga, no? Kaya nga dito, sabi, sa Disneyland daw, kapag ipinahayag yan, no? Purpose statement is to provide people happiness. Rides dito, pasyal doon, no? Talagang masaya, masarap, no? Walang masama, no? But, sabi nito, the original mission of the Salvation Army was to make citizens of the rejected. Yan. Make citizens of the rejected. Dito po sa mundo, no? Dito po sa mundo na ating ginagalawan, tandaan po natin, hindi na po tayo taga rito. Taga kingdom na po tayo, mga kapatid, ano? Kaya kingdom mindset. Dito po talaga maraming magre-reject. Maraming magre-reject. Pero, kapatid, sabi ng Bible, stand firm. Be still. Yan ang mga pangako ng salita ng Panginoon. Hayaan mo sila kung
ikaw ay born again, ganito, ganyan. Pinanganak, paano ka papanganak muli, pinanganak ka na ng nanay mo. Maraming ganyan, no? And meron pa akong, nung Sunday, may tumawag po sa akin na, hindi ko na sabihin yung pangalan, yun po yung asawa nagpasok sa akin. Sabi niya, bro, kasi yung anak niya, Christian, tumutugtog sa church. So Saturday pa lang, ng umaga, umaalis na sa kanilang bahay. And bumabalik yon Sunday na ng hapon. Sunday na ng alas 10 ng gabi, wala pa. So sabi niya, bro, meron bang mga permit yung mga, di ba, born again ka? Sabi sa akin, kako. Meron bang permit yung mga pinagsasambahan nila ng bahay na yan? No? Sabi ko, alam ko wala. Hindi ko lang alam sa sa mga malalaking establishment tulad ng mga CCF, malalaki na yan. Hindi ko lang alam kung may mga permit yan. Sabi ko, bakit? Kasi kasi bro, yung anak ko hanggang ngayon di pa umuwi. Sabi ko, baka naman nag-meeting sila, baka naman nag-fellowship sila. Kasi ang tapos talaga ng service, 1:00 ng hapon. Yan, 1:00 ng hapon. Tapos kami, meron pa kaming cell group. 5:00 tapos na. Alam mo, sabi niya, kwento niya sa akin, alam mo, talagang, alamin mo nga Brad, sabi sa akin gano'n, kung may permit, kasi kung ano, papasara ko yan. Sabi ko, iba to. Ibang spirit. Oo. Kasi against na against siya sa pagiging born again Christian ng kanyang anak. See? Father niya na yun. Kasi nga, hindi pa nakakilala yung ng lubusan at hindi talaga pinapapasok ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Kaya talaga maglalaban. Na ang ginagawa ng kanyang anak, mga kapatid, is to glorify God. To glorify God. Pero ang kanyang mindset, ang mindset ng tatay is hindi maganda. Hindi maganda, see? So yun po mga kapatid. Talagang may mga rejection na mangyayari. So sabi rito, nothing becomes dynamic until it becomes specific. Nothing becomes dynamic until it becomes specific. So some church statement says, our church exists to glorify God. Ganda yun. No? Nag-i-exist yung online gawain, nag-i-exist yung face-to-face gawain, no? Sa ating mga kanya-kanyang mga panambahan to glorify God. The best yun. Hindi to glorify us. Hindi to glorify me, kahit na sino sa atin. To glorify God. So of course, it does. Sabi rito, but exactly how do you accomplish that? Ito yung tanong. How do you accomplish that? Paano mo magagawa yan, no? Paano mo magagawa yung mga bagay niya? So a specific purpose statement forces you to focus your energy. Kamusta yung mga energy natin araw-araw? Literal, yung lakas. Yung ibinibigay na lakas ng Panginoon. Sa Kanya ba natin ginagamit? May trabaho ko Siyempre, yung lakas ko ginagamit ko. Okay yun. To glorify God. Alam niyo po mga kapatid, dahil nga po warehouse staff na po ako sa isang Brembo company dito sa Pasig. Hindi ko alam. At ang lagi pinapasok sa akin ng Panginoon, Word of God, siyempre. Word of God. Walis dito, warehouse staff yun And parang may kagalakan sa mga ginagawa ko. Uutusan kang bumili ng ulam, uutusan kang bumili ng ito. Pero dapat nasa store ka lang. Pero hindi. Hugas plato, ano ba, tapon basura. No? Ganon. Why? Because ang nasa mindset ko po mga kapatid, glory to God, yung salita ng Panginoon. Na whatever you do, even you drink, gawin mo yun para sa Panginoon.
And dapat ganun po tayong lahat. Kahit nagwawalis ka, kahit nagpupunas ka, kahit walang nakakakita, kahit walang camera sa kumpanya, dapat yung ginagawa natin to glorify God. Ganun po mga kapatid. No? Kasi pag ganun, God will reward us. No? God will reward us mga kapatid. And yung tiwala nung amo mo, yung tiwala ng mga tao na nakapaligid sa'yo, kahit hindi ka na nila panoorin sa camera. Kasi sa amin, marami talagang CCTV camera. Marami, no? Kasi meron palang nangyari doon na talagang sales to warehouse staff, nag-uusap, makapaglabas ng ganito, ganyan na makapaglabas ng pyesa, ng pads, ng brake pad. So, nangyayari yun. Pero, sabi ko, oh, okay. Ganun pala. So, kailangan mga kapatid, bilang mananampalataya, mga anak ng Diyos, anuman ang ating sitwasyon, trabaho man yan, sa bahay man yan, no? Naglilinis ka man ng kung ano man, no? Gawin natin yan, do it for the glory of God. May nakakakita ang Diyos, no? So, ask the question, sabi rito, don't be deterred, sabi rito. Don't be deterred by peripheral issues. Yan. So, ask the question, what are the very few things that will make the most difference for Jesus' sake in our world? Ganda ng tanong, ano? What are the very few things, bagay, that will make the most difference for Jesus? Kunin natin yung keyword, things. Tapos kay Jesus. Ano ba yung the best sa atin ngayon? Si Jesus ba? O yung mga things na ating tinatangkilik araw-araw? Yeah. So, what can we do that only the church can do? What can we do that only the church can do? Tandaan po natin, tayo yung church, ano ba yung magagawa natin? No? Ano ba yung magagawa natin? Maiaambag natin sa inyong mga panambahan, sa gawain ng Panginoon online, ano ba yung maiaambag natin? No? Sabi ng mga pasasalamat kanina, purihin ng Diyos, ang narinig ko na lang ay si Sir Eric. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa mga prayers. To God be the glory. At hindi ko man narinig yung iba, I believe yung pasasalamat, no? Ay para sa kapurihan ng Panginoon. Praise God, no? Yun ang the best, no? Hindi yung nagsisiraan, yung nagkakaroon ng bahabahagi, ayaw ng Panginoon yan. Yung nagpapanalanginan, yung nagtutulungan bilang magkakapatid sa Panginoon, yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Pero ayaw ni Satan noon, no? Ayaw niya yun. So, yun po yung, it is specific. Dapat tiyak yung ating pagsunod, tiyak yung ating ginagawa para sa Panginoon, tiyak yung ating mga kinikilos, pananalita, tulad kahapon, no? Mensahe, purihin ng Diyos, dila, no? Dapat, alam natin yan, tiyak itong ginagawa ko. Tiyak itong papupurihan natin ng Panginoon. Dapat ganon. Amen? So, number 3, lapit na po tayo matapos, dapat sabi nito, it is transferable. Ayan. It is transferable. Sabi, ito daw ay dapat malilipat. Ito ay malilipat. No? Parang ang bilis na mag-transfer ngayon. Ang bilis na mag-transfer ng kung ano-ano. Very quick na lang, saglit na lang, segundo na lang. Nandiyan na agad. Pag kami nagpapatransfer, Lalamove, Shopee, mga courier, ang bilis na lang i-transfer, no? Napakaraming courier, Flash, JNT, JARS, napakarami. Pero yung pinaka the best na dapat na ita-transfer natin, mga kapatid, ito yung salvation na tinanggap natin. Amen? So a purpose statement that is transferable is short enough to be remembered and passed on by everyone in your church.
Bakit sinabi nitong transferable is short? Maiksi lang po kapatid ang buhay natin. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas, kung buhay pa tayo mamaya. Hindi natin alam kung kailan tayo malalagutan ng hininga. And, ang sabi nito, the shorter it is, hallelujah, the better. Kasi pag alam mong maiksi na lang yung iyong buhay, gagamitin mo talaga sa Panginoon. Kaya sabi nung matagal na mensahe, kung tanong to kung alam mo na ang buhay mo ay hanggang ngayong araw na lang na ito, ano yung gagawin mong pinaka-the best para sa Panginoon? Alala ko yung mensahe na yun. Siyempre, gagawin mo talaga yung pinaka-the best na kahit hindi mo kilala, talagang sisharean mo ng salvation na tinanggap mo. No? E naalala ko din yung tatay ni Pastor Rick Warren na talagang naghihingalo na, humiling pa siya ng kalakasan sa Panginoon para maka-win pa ng isa. Sabi ng tatay ni Pastor Rick Warren, isa pa. Biglang lumakas. No? Nakapag-share pa. And then ang hina. And then namatay. Grabe yun. Grabe yung tatay ni Pastor Rick Warren. Purihin ng Diyos. Biruin mo, ganun na yung kanyang sitwasyon. Pero ang puso't isipan niya, yung meron pa rin kahit isa na lang, Lord, na tumanggap sa iyo. No? So dapat ganun po tayo. So all of the purpose statement of every biblical church will include the same elements. This is nothing to keep you from saying it in a fresh, creative way. Try to make it memorable. Gusto ba natin mga kapatid na pag tayo nawala na sa mundong ito, alam mo, si Jenny Manyo, siya yung nag-share sa akin ng Word of God nung kami nagkakilala. Pero wala na siya ngayon. Sample lang po kinuha na ng Lord. Pero salamat sa buhay niya. Alam mo si Juan, ganito ganyan. Alam mo si James, siya yung di ba yung memorable na iniwan natin nung tayo ay nabinigyan pa ng buhay ng Panginoon, nabubuhay pa. Amen? Dapat yun yung maiwan natin. Hindi yung, alam mo si Pokwang, grabe yun. Alam mo si Tikyo, grabe makapagmura yun. Yun ba yung gusto natin? Ayan. So, hindi dapat ganon. Bilang mga anak ng Panginoon, no, dapat, alam mo ba si Kuya Julius, ganito, ganyan yan. Ayan. So, gusto ba natin yun? Alam mo si Brother Julius, nabibless ako dyan. Kasi kung makapag-share ng Word of God, no? Si Ate Belly Jean, no? Dapat yun yung number one. And syempre, glory to God. Glory to God to the highest, mga kapatid. So, yun yung try to make it memorable. Amen? So, sabi rito, tayo as a pastor, sabi, admit this. Sabi niya, but people don't remember sermons or speeches. They don't even remember paragraphs. Sa isang sermon, alam niyo po, minsan ang natatandaan, yung mga joke. Yan ang minsan ang madalas tatandaan. Pero pag yung mga patama na, yung mga talagang masasakit na, ang ini-ignore na lang ng mga nakikinig, hindi naman lahat. No? Pero praise God at ina-accept nating lahat ito dapat. So, what people remember are simple statement. Yan yung mga nare-remember lang ng mga nakikinig. Simple statement, slogan, and praises. So, I don't remember any speech. Sabi rito, John F. Kennedy gave, but I do remember his statement. Ano sabi niya ni John Kennedy? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Yan. Dapat daw sabihin natin, no? Ano bang ginagawa ng country na to, ng bansang Pilipinas na to? Dapat
sabihin natin, ano yung magagawa ko sa bansang Pilipinas? Ano yung maiaambag ko bilang Christian? Yan. Ano yung pwede kong magawa para sa kapurihan ng Panginoon? Dapat ganun. No? Ay, tinatamad na ako mag-share. Ayoko na. Yan. Atake na yon. Tinatamad na akong magbasa. Ayoko na. Tinatamad na akong makinig. Ayoko na yan. No? Atake na yan. No? So, yan na yung, yung mga atake ng kalaban. So, and I am Berliner, sabi dito. Neither do I remember any sermon preached by Dr. Martin Luther, kilalang kilala to, no? King Jr., but I do remember his famous phrase, I had dream. Sabi niyang gano'n. So, number 4, last, dito na po tayo magtatapos. Tapos na po tayo sa it is transferable. Number 1 pala, it is biblical, it is specific, it is transferable, and number 4, it is measurable. Ayan, yan yung number 4. It is measurable. Ito ay nasusukat. Ito ay nasusukat. Okay? So, sabi rito, you must be able to look at your purpose statement and evaluate whether your church is doing it or not. Halimbawa, sa church nyo, halimbawa sa Zoom na ito, no? Hindi parang walang evaluation, no? Pero ikaw, tayo, i-evaluate natin yung sarili natin. Kung hindi man ginagawa dito sa Zoom o sa church nyo, face to face, tayo yung magpa-evaluate sa Panginoon. Amen? Lord, baka sumusobra na ako. Lord, baka baka sobrang dami ko na ng busy na ako sa kingdom, pero hindi na kita makausap yung king. Ayan. So, kailangan i-evaluate natin yung ating sarili. So, Lord, pumapasok lang ako pag may kailangan ako. Sa gawain, nagpapakita lang ako sa aming church pag mayroon akong problema. So, i-evaluate natin yung ating sarili. So, may ganyan. So, will you able to, sabi rito, to prove you've accomplished it at the end of each year? Yan. Kamusta na ba yung isang buong taon? Yung isang araw na nga lang eh. Paano ba natin napapangiti ang Panginoon? Yung taon pa kaya? Yan. So, tayo na rin po mga kapatid ang nakakaalam niyan. Evaluate ourselves sa harapan ng Panginoon. Masyado na ba akong ganito? Nagiging ganito na ba ako? Ganyan na ba ako ngayon? Yan. So, tayo na po ang nakakaalam. So, you cannot judge. Ayan. Ito na. You cannot judge the effectiveness of your church unless your mission is measurable. Napakaganda, no? You cannot judge effectiveness of your church. Ay, alam mo yung church nila? Grabe yung anointing. Yung church namin, hindi ko maramdaman, no? Baka kaya mo hindi mo maramdaman, baka meron kang kinaiinisan. Baka kaya mo hindi maramdaman ang presensya ng Panginoon kasi nakita mo yung kagalit mo pumasok din sa loob ng Zoom o sa loob ng church. So, kailangan po magpasiyasa tayo. So, a great purpose statement will provide a specific standard by which you can review. Ayan. I-review natin. Revise. Ayan. I-revisa. Pagbutihan. And improve everything your church does. So if you can evaluate your church by your purpose statement, go back to the drawing board. Balik daw tayo sa drawing board. Bakit? No? Make it measurable. Parang chart. Kamusta na kayo yung faith ko? Tumataas ba o bumabagsak? So, otherwise, your purpose statement is just a public relation piece. Hindi yung kapayapaan,
P-I-E-C-E. No? Isa lang maliit na bahagi. And sa panahon po ngayon mga kapatid, talagang sa social media, napakaraming nagpapahayag. Mainam naman po yun. Pero nawa mainam din yung motibo. Bakit ginagawa? Yan. Dapat po ganun. No? Dapat to glorify God, hindi to glorify ourselves. Amen? So yun po yung what makes an effective purpose statement. Ulitin ko po yung ating naging topic. Number 1, it is biblical, it is specific, it is transferable, it is measurable. Ayan. So ito ay nasusukat. No, yan yung number 4. So purihin ng Panginoon. Next Friday po, pag-aaralan po natin 2 great scripture. 2 great scripture. Yan po sa next Friday po, no? Purihin ng Diyos at tayo po ay manalangin at pagpasalamat. Purihin ka, O Diyos, muli. Salamat, Panginoon, sa pinag-aralan namin about sa dito po sa Defining Your Purpose ng Book of Purpose-Driven Life. At salamat, O Diyos, dapat biblical. Hindi yung kung ano-anong mga saan kami kumukuha ng idea. Dapat specific. Tiyak, Panginoon. And dapat, Panginoon, nandun yung transferable. And nandun, Panginoon, yung measurable. Na mini-measure mo ang aming pananampalataya. Kamusta na kami? Dati ang init namin. Ngayon, minsan nagiging maligamgam na lang. Nanlalamig pa nga. Tumatalikod pa. Lord, salamat, Panginoon, may evaluation na nagaganap. And tulungan mo kami, Panginoon, how to evaluate our faith, how to evaluate yung aming pong pagsunod sa iyo. Kamusta na po kaya yung aming level ng pananampalataya? Nandun pa rin po ba yung aming kainitan sa pag-share ng Word of God, yung pagsunod sa gawain ng Panginoon? And salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito. Dito pala nakikita yung effectiveness ng bawat isa. Kung paano kami magiging epektibo sa iba, sa tulong mo, Panginoon, pero dapat hindi lumaki ang ulo namin. Hindi lumaki na kami na ang napapupurihan. Dapat ikaw, wala ng iba, Panginoong Diyos. Salamat ng maraming sa pagtuturo mo, sa pagpapaalala mo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na amin pong tinitingnan. Kasi kung titingnan namin, Panginoon, ang aming sarili, po pwede kaming madaya, po pwede kaming bumagsak, at po pwede kaming maging isang mapagmataas na Kristiyano na hindi naman dapat. Salamat po ng maraming Panginoon. To you all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. To God be the glory. Salamat Amen. po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ano? Salamat. Glory to God. Ayan. Glory to God po.